Isa na naman pong mainit na balita ang pag-uusapan natin ngayon na siguradong makakaapekto sa kinabukasan ni XRP. Sapagkat kamakailan lamang ay binili ng Ripple ang isang malaking brokerage firm na tinatawag po na Hidden Road at may malaking posibilidad na magdulot ito ng pagtaas sa presyo ni XRP kung maging bahagi ito ng kanilang araw-araw na transactions. Pero gaano nga ba kalaki ang epekto nito? Pwede bang umabot sa presyong $10, $20 o baka higit pa itong sa XRP dahil dito? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang ating disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ngayon ay simulan po natin sa unang katanungan kung ano po ang Hidden Road at bakit po mahalaga ang pagkaka-acquire nito ng Ripple. Yan, ang Hidden Road ay isa po itong prime brokerage firm. Ibig sabihin, isa itong malaking kumpanya na nagpo-proseso ng financial transactions para sa mga institutions tulad po ng hedge funds at saka banks. Ayon po kay Ginoong David Schwartz, siya po ang CTO ng Ripple, umaabot po ng higit $10 billion ang daily liquidity na hinahandle ng Hidden Road at mahigit 50 million ang daily transactions nito. Kaya ang pagkaka-acquire ng Ripple sa Hidden Road sa halagang $1.25 billion ay isa po itong strategic move. Hindi lang basta pagbili ito. Ito po ay posibleng daan para ma-integrate ang XRP Ledger or XRPL sa napakalaking volume ng traditional financial system. Ngayon ay paano kung 10% lang ng Hidden Road volume ay ilipat sa XRPL? Ayan, 10% lamang po yan. Ayon po kay Ginoong Zach Rector, isa po siyang kilalang crypto analyst, kahit 10% lang ang daily volume ng Hidden Road, yan po ay nasa mga $1 billion kada araw. Ang dumaan sa XRPL, ito po ay magdudulot ng isang game changer. Kung i-compute natin ito annually, aabot ito ng $300 billion kada taon. At tandaan po natin, ito po ay conservative estimate lamang sa 10%. Yan, 10% lamang po yan. Paano pa kaya kung pag sabihin natin nasa 30 or 50%? Ngayon is ano po ang maaaring maging epekto nito sa presyo ni XRP? Yan. Sa analysis po na ibinigay ng artificial intelligence gamit ang ChatGPT, sinabi na kung ang XRPL ang gagamitin bilang platform para sa mga ganitong klaseng institutional settlements. Gagamitin din ang XRP bilang bridge asset o collateral. Ibig sabihin ay sa loob po ng XRPL system, kakailanganin ng malaking volume ng XRP para masiguradong mabilis at efficient ang transaction. Yan, halimbawa ay $100 million per day ang kailangan pong XRP liquidity. At sa presyong $2 bawat XRP, nangangailangan po ito ng 50 million na XRP daily. Ngayon is paano naman nagkakaroon ng pressure na tumaas ang presyo ni XRP? Kung lumalaki ang demand para kay XRP at maraming institution ang nagsimulang mag-hold ng XRP bilang reserves para sa kanilang operations, bumababa po ang available supply sa market. Yan, halimbawa ay kung may 5 billion na XRP na naka-hold bilang reserves, mas konti po ang umiikot sa market. At kung tuloy-tuloy po ang demand habang limited ang supply, alam naman natin ang basic supply and demand kung saan ay nagkakaroon ng upward pressure sa presyo. Ngayon ay magkano naman po ang pwedeng marating ni XRP kung tuloy-tuloy ang demand? Ayon po sa projection ay kung ang daily demand ay nasa $100 million, posibleng umabot ng $3 hanggang $5 ang presyo ni XRP. Pero kung dumoble ito at maging $200 million kada araw at nananatiling naka-hold ang 5 billion XRP, pwede pong tumaas ito
ng $5 hanggang $10. At kung sobrang laki naman ang demand, sabihin nating $500 million daily, posibleng umabot po si XRP sa presyong $10 hanggang $20 o baka higit pa. Pero syempre, lahat ng ito ay depende po sa aktual na paggamit, adoption ng institution at mga external na factors gaya po ng regulasyon, market sentiment at saka global economy. At ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Ayan, para sa atin na nag-i-invest or nagtitrade dito kay XRP, ito po ay isang malaking balita. Una, posibleng magkaroon po ng mas mataas na value itong ang ating XRP holdings kung tuloy-tuloy po ang integration sa traditional finance. Pangalawa, dahil sa mas malawak na adoption, maaring mas dumami po ang exchanges na mag-o-offer ng XRP at mas lumawak pa ang utilities nito. Hindi na lamang po sa trading, kundi pati sa cross-border payments, DeFi at saka iba pa. Pero kasabay po ng oportunidad ay ang paalala na high risk pa rin ang crypto market. Ang mga ganitong balita ay may potensyal pero hindi po garantiya. Yan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman po rito ay itong move ng Ripple ay isang matalinong hakbang. Isa ito sa mga unang hakbang kung saan makikita natin na ang blockchain ay nagsisimulang mag-interact sa malalaking institution sa traditional finance. Ang XRPL ay matagal nang napatunayan na mabilis at saka scalable. At kung makasakay po ito sa wave ng institutional adoption, sa XRP ay maaring maging isa sa mga pangunahing digital assets sa industriya. Pero bilang isang crypto enthusiast, investor o trader, mahalaga pong panatilihin natin ang balanse sa optimism at saka risk management. Huwag po tayo mag-invest ng higit sa kaya nating mawala. Gamitin po natin ang balitang ito bilang panimulang research at hindi po final conclusion. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.